Nasupalpal si Luistro sa interview ni Jessica Soho. Ang lupit. So, syempre, tawagan yung lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon sa balita at video na ito na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na ito na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ng reaction, opinion, itong... Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre, si General Macanas ulit. Paborito natin si General. And syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Boss, kapuso mo, Jessica Soho. One-on-one interview ni Miss Jessica Soho kay Congresswoman, lead prosecutor Luistro, kung saan ang galing magtanong itong si Madam Jessica Soho. Sapol na sapol, halos hindi makatingin sa mukha o mata sa mata itong si Luistro. Parang hindi niya napaghandaan itong mga ganitong tanong. Salot, Ma'am Jessica Soho. Mga matitinong. Si Luistro kasi peka-peka tanong lang mga ano yan akaya niya. Journalist, kahit nasa mainstream media, kailang wala silang kinikilingan kundi ang taong bayan. Pakinggan natin ha. Sige nga, tingnan natin. Doon po sa kanyang confidential funds, over 100 million or over 600 million ho yata yung 612 million yung nababanggit. Bakit siya inuusig on her confidential funds? Confidential nga ho yun. Nabanggit din ho ng side niya, bakit siya lang? Bakit naging selective? Sa Office of the President, 14 billion daw po yung confidential funds. Hindi po na lahat din ng departamento at government may confidential funds. Binanggit na rin lang po yung impeachment case against President BBM. Again, syempre, sasabihin po ng mga supporter ng Vice Presidente, yung impeachment nga ni Presidente, dinismiss niya Tapos, dito kayong Vice Presidente, 2 beses niya i-final hanggang sa nagka-trial na nga po. So, kung patas daw ang pag-uusapan, bakit daw ko ganun? Totoo ho ba si... Uy, basag. Unang tanong pa lang yan, ha? 600,000, 600,000 plus, 600 million plus. Yung kay VP Sara, yung isinusulong nila Luistro, kaya gusto nilang ma-impeach si Sara Duterte. Yung kay BBM nga, yung confidential fund, 14 billion ba yun? Ayaw nilang ma-impeach. Diba? Tapos, case closed na. Wala nang kaso yan. Di na natin iimbestigahan yan. Tama naman si Ma'am Jessica doon sa unang tanong niya. Di busalsal na naman si si Luistro niya. Paano mo sasagutin yan? Napaka-selective nyo. Dahil mas malaki pa isa presidente kaysa vice. Mary Grace Piatos. Ano pong palagay nyo about Mary Grace Piatos? Siguro hindi ko na kailangan magpalagay, no? Jessica, kasi ito pina-verify namin sa PSA, Philippine Statistics Authority. On her SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, may nakita ko kayong irregular sa kanyang SALN. Without responding directly to the specific issue against the Vice President, no? But what I want to share to the public is the presumption, Jessica, for public officials. Your wealth must be explained for lawful income. At ang sabi sa batas, if a public official would acquire property or money which is manifestly disproportionate to the lawful income, there is a presumption prima facie of ill-gotten wealth. Yun ba yung Tangin na naman. Yung wealth niya, kailangan maimbestigahan, bakit? Bakit yung mga iba niyong kasama, di ba? Yung mga iba niyong kasama na nachichismis, yung may mga mamahaling bag, mamahaling kotse, mamahaling bahay. Bakit hindi niyo kino-question? Di ba? Alam niyo, Luistro, wag na tayo magpakaloko-loko dito. Sa totoo lang, alam na namin yung hidden agenda niyo. Di ba? Baka naman gusto mong mangyari, yung tipong sabihin sa ni BP Sara, uy, bati na tayo. Wag mo na ako impeach, wag mo na isulong impeachment sa akin. Sige, hindi ko nasisingilin yung utang mo sa akin. Parang gano'n. Baka mamaya, hinihintay mo. Kasi nachichismis daw, meron ka daw utang talaga sa kanya. Kay Sara Duterte, sa asawa niya. Diba? Para namang sakit naman kasing
ang sakit naman kasing isipin nun, no? Di ba? Pagkatapos kanilang tulungan, kung totoo man yun, ha? Kung totoo man yun, pagkatapos kanilang tulungan, ganyan ang igaganti mo sa kanila. Grabe. Di ba? Parang wala akong mukhang maihaharap eh. Di ba? Wala akong mukhang maihaharap sa taong bayan. Di ba? Ako sarili ko nga, hindi ko mabayaran yung utang ko eh. Tapos ganyan pa, kakasuhan ko pa yung taong nagpautang sa akin. Di ba? Tinulungan ka na tapos wala ka pang utang na loob. Grabe naman, Luistro. Saan ka ba kumukuha ng... Tapos gusto ko pang malaman, ill-gotten wealth. Bakit si BP Sara lang ba may mga ganyan? Bakit yung ibang mga kasama mo, yung ibang mga politiko, hindi nyo ginaganyan? Magpakita naman kayo ng tibay. Di ba? Magpakita kayo ng tibay. Magpakita kayo na transparent kayo. Hindi lang si BP Sara pasusukahin nyo. Magpasuka pa kayo ng iba. Ang dami-dami. Yung mga nasasangkot sa flood control project, hindi nyo pinapasuka eh. Pasukahin nyo. Di ba? Tapos sasabihin nyo sa amin, ganito, sasabihin nyo sa amin na ginagawa nyo to para sa taong bayan. Hindi nga, di ba? Kung ginagawa nyo sa taong bayan yan, hindi dapat yung flood control issue, inaasikaso nyo rin. Hindi nyo ginagawa yung impeachment ni BP Sara para sa taong bayan. Ginagawa nyo lang yan para sa mga sarili nyo. Sa sarili nyong interest, meron kayong gustong pangalagaan. Yan ang totoo. Huwag na tayo maglokohan dito. Kita ninyo. Regardless of the technicality, Congresswoman, let's remove the impeachable and the non-impeachable classification. The bottom line issue here is, kayo ba? Can you also account for your position? Or Oh, I can. As a matter of fact, I wish to take advantage of this opportunity to deny vehemently again the accusation against me by the ex-agent bodyguards. na nakatanggap daw ko kayo ng mga maleta ng pera? I vehemently deny that. While we're at it, Congresswoman, so kayo po ba wala kayong unexplained wealth din? Wala kayong flood control projects? Sorry ho to ask this. Siyempre tatanggi, di ba? Hindi ko naman sinasabi na to si Luistro, may mga ganon. Pero sa totoo lang, kapag tinanong mo lang ganyan yung isang tao, kung meron man siyang ginagawang ganyan o wala, siyempre hindi naman basta-basta tasagot yan eh. Di ba? Meron ba kayong flood control project? Meron ba kayong ano? Di ba? Siyempre, iingatan niya yung sagot niya. Hanggat maaari hindi siya mabutasan, hindi siya mabubutasan. Di ba? Hindi kay Luistro ha. Baka sabihin ni Luistro siya eh. Di ba? Sa iba, ina-apply ko sa iba. Di ba? Kumbaga wala namang magnanakaw na aamin sa sarili niyang kasalanan. Di ba? Para hindi siya mapag-usapan. Ganun lang yan. Iwas tayo kasi binabakal natin to si BP Sara eh. Kumbaga parang ganun eh. Tapos bigla na lang ako sasagot ng ganito. Eh di baka malipat sa akin yung center of attraction. Kailangan dun nga tayo umiwas ng konti eh. These questions, but people on the streets and in their homes are asking, bakit itong usapin ng korupsyon na baling sa Senado? May nakulong na 2 senador. Sa lower house, sa House of Representatives, kung saan di umano, nandun yung mga masterminds, Zaldico and the former speaker, bakit walang nakulong doon? And bakit sila ang nang-uusig pa ngayon na parang kayo ang may moral high ground para mag-usig when it comes to corruption against the Vice President? But what I can say about that, Jessica, Yung inyo raw pong husband, napalitan ako ito, so I beg for your forgiveness. I have to ask this question again. Yung inyo raw pong husband, madalas po nagko-comment yung mga supporter po ng kabilang kampo na yung inyong asawa ay naakusahan din daw po ng rape. Ano pong masasagot nyo doon? he was a victim of a fabricated case of rape, Jessica. Yung complainant, of course, she has a name in the complaint. Pero no, pina-verify ko sa PSA, sa CHED, sa DepEd, sa COMELEC, lahat ng may mga possible na identity database in existence. Ang sabi po, bata raw po kayo ng former Speaker Romualdez. Bata meaning mentor niyo siya or naspatan niya kayo, and the speaker now is being suspected of masterminding ito pong biggest heist daw in Philippine history, yung pinakamalaking nakawan ng pondo ng gobyerno. So ano ang masasabi niyo roon? Pagdating naman po Hindi, yung sinasabi ng bata ni speaker. Alam niyo, sa totoo lang, talaga namang obvious na obvious naman kasi. Na syempre, may mga bata siya dyan. Kasi nga, di ba, alam natin si BP Sara galit kay speaker. Di ba? Kay ex-speaker Romualdez. Alam naman natin yun. Di ba? Kita nyo, ang may matinding galit talaga kay BP Sara is nandiyadyaan ang gagaling talaga sa Kongreso. Di ba? So, ibig sabihin, galit siya kay Romualdez, kumbaga, mas malakas ang impluwensya ni Romualdez sa kamara. Kaya dahil dyan talaga nagmula lahat eh. Dyan talaga lahat nagmula ng naging problema ni BP Sara.
Diyan nagbula yung mga taong kumukundina sa kanya. Hindi naman yan nagbula sa Senado eh. 'Di ba? Kumbaga, hindi mo rin masasabi, uy, kay Trillanes, ganto, ganyan, ganyan. Hindi. Mas malakas yung impact dyan sa Kamara. Mas maraming gusto talaga si BP Sara ay mawala dyan. So, ibig sabihin, yung mga congressman dyan sa Kamara, sila lang ang may kagustuhan o sila lang ang gumagalaw para sa sarili nila para ma-impeach si Sara Duterte. Sa tingin nyo ba sila lang yan? Ako sa tingin ko, hindi. Kumbaga parang tingin ko, meron pang malaking tao dyan. Siyempre, tatahi-tahimik lang. O, hindi rin naman nila aaminin yun eh. Sabihin nila, hindi. Gusto namin ipaglaban yung karapatan ng taong bayan eh. Diba? Gusto namin ipaglaban yung karapatan ng taong bayan. Kasi si BP Sara, ganito, may ginagawang problemang ganito. Bakit kayo? Hindi nyo kayang kondinahin si Romualdez. Diba? Kasi sa totoo lang, no, maniniwala ako sa kanila, sa mga pinagsasasabi nila, na sila gusto nilang tumulong sa taong bayan, yung mga congressman, o yung ibang congressman. Maniniwala ako sa kanila kung kaya din nilang kondinahin si Romualdez. Yun. Pag nagawa nila yun, edi okay. At yung mga nabanggit na mga ibang congressman na sangkot sa flood control, kung kaya nilang kondinahin yan, edi good. Baka maniwala ako. Pero hanggat hindi nyo kayang kondinahin ang mga sarili nyong kasama, di ba? Na sila na mismo ang kinakanta, sila na mismo yung pinagsisigawan, ay huwag mo kaming asahan na maniniwala kami. Dahil mas maniniwala pa kami kay BP Sara, mas maniniwala kami sa mga Duterte kaysa sa inyo. Kasi gusto nyo kaming paniwalain eh. Papaniwalain sa mga sinasabi ninyo na makasalanan ng mga Duterte. Gusto nyo kaming paniwalain ng mga kurakot ng mga Duterte. Bakit yung mga sarili nyong kasama na nachichismis ng ganyan, katulad ng chinichismis kila BP Sara, ay hindi nyo pinapakailaman at kinukundina? Yun. Sa fairness, pwede rin siguro question yan. Paano magiging patas yung mga yan? Kampi-kampihan naman yung mga politikong yan. Ano ba isasagot niyo doon? Sasabihin na naman po ng mga supporter niya, tignan nyo na, kaya talaga nag-impeachment kasi ayaw nilang patakbuhin si Sara Duterte sa 2028. Well, apparently, that is one of the consequences of impeachment. At maliwanag po yan sa Constitution. What we are doing is, we are just following what is provided in the Constitution. O, yun naman talaga ang totoo eh. Ayaw nyo naman talaga siyang patakbuhin sa 2028. Sa totoo lang, ang suma total ng ng mga pangyayaring ito is talagang, ang ugat lang nito is yung ayaw nilang patakbuhin si BP Sara. Yung mga ikinakaso kay VP Sara, mga dagdag na lang yan, dagdag alingaw-ngaw na lang yan. Pero talagang yung hindi pagtakbo ni BP Sara ang gusto nilang mangyari dyan. Ang galing. Grabe rin tong si Madam Jessica. Hindi naman niya tinablis yung mga sagot. Puros bitin. Mga question lang na sapol sa bullseye ba? Ulo. Walang pagkakataon na masagot na gusto. No? Babasa tayo ng mga ilang mga comments. Napakasinungaling mo, Loistro, sabi ni Mark Tumayaw. Loren, vlog. Dahil kay speaker, may malita ako. Hindi mo na ibinigay hanggang ngayon ang salin mo sa ombudsman. Ma'am Kapuso, Jessica Soho, mukhang umiiyak na, in-interview mo, hindi niya ata napaghandaan ang sagot, baka mamaya lalabas na naman ang laway niya. Amalia, ang galing mo, Jessica Soho, lahat ng baho nila lalabas basta't ikaw ang nagtatanong. Ang ganda kasi ng mga tanong ni Jessica Soho eh, talagang mahirap talagang pagbaga, ang ganda kasi ng mga tanong ni Jessica Soho talaga eh. 'Di ba? Talagang na tugman-tugma dun sa mga nangyayari. No? Mga mabibilang natin sa kamay ng mga matatalino. Hindi lang matalino, yung ano bang term ko? Yung maasahan mo. Patas lang. Yun ang maganda. Ang taong bayan, ang maalala ko yung sabi niya na, ang Pilipino ay hindi nalulunod sa baha, kundi nalulunod sa kasakiman. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan natin ang boses at video na yan na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. At syempre natunghayan natin si Ma'am Jessica. Talagang matitindi yung tanong kay Luistro. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. Once again, I'm BT and I'm out. Peace.